ito po ang Usapang Kulasa, isang umagang puno ng bagong impormasyon sapagkat tatalakayin natin ang issue ng mga produktong may halong kemikal na maaaring makasama sa ating katawan. Anong produkto ito? Panoorin muna natin ito. Nagbabala ang Eco Waste Coalition sa mga lipstick na may kemikal na nakakasama raw sa katawan ng tao. Lalo nilang pinag-iingat ang publiko sa mga produktong hindi aprobado ng ating Food and Drug Administration. Sa kanila kasing pagsusuri sa 70 lipstick, 25 ang nakitaan ng kemikal na masama ang epekto sa katawan. Ziggy, 13 beauty products na nabili ng Eco Waste Coalition ang nagpositibo sa mataas na content ng mercury. Nabili ang mga produkto sa halagang 60 hanggang 180 pesos nitong June 16 hanggang 18 sa mga drugstore at tindahan sa Binondo, Quiapo at Recto sa Maynila, gayon din sa Guadalupe, Makati. Patuloy na nagbibigay ng babala sa pamamagitan ng media ang Eco Waste Coalition kasama ang Food and Drug Administration tungkol sa mga pampaputi o di kaya mga pampaganda na may mga kemikal na nakasasama sa ating mga katawan. Ayon sa isang pag-aaral noong 2012, 1/3 ng mga kababaihan ay gumagamit ng mga pampaganda bago umalis ng kanilang mga bahay. 6 sa 10 kababaihan ay hindi papasok sa trabaho hanggat wala silang makeup. Ang iba naman ay gumagamit ng mga pampaganda dahil tumataas ang kanilang self-esteem. Sa pagdami ng mga produktong pampaputi at pampaganda, dumarami na rin ang mga kababaihan na nahuhumaling sa mga produktong ito. Kabilang na rito ang mga kabataan. Ligtas nga ba ang mga produktong ginagamit natin? Ano nga ba ang mga kemikal na ginagamit sa mga produktong ito? Ito ang ating tatalakayin sa araw na ito. Mga produktong pampaganda na hindi mo akalaing magdudulot pa sa iyo ng kasamaan. Upang talakayin Nagbabala ang Eco Waste Coalition sa mga lipstick na may kemikal na nakakasama raw sa katawan ng tao. Lalo nilang pinag-iingat ang publiko sa mga produktong hindi aprobado ng ating Food and Drug Administration. Sa kanila kasing pagsusuri sa 70 lipstick, 25 ang nakitaan ng kemikal na masama ang epekto sa katawan. Ziggy, 13 beauty products na nabili ng Eco Waste Coalition ang nagpositibo sa mataas na content ng mercury. Nabili ang mga produkto sa halagang 60 hanggang 180 pesos nitong June 16 hanggang 18 sa mga drugstore at tindahan sa Binondo, Quiapo at Recto sa Maynila, gayon din sa Guadalupe, Makati. Patuloy ano po na bang nagbibigay ng posisyon babala niyo sa sa FB? pamamagitan ng Ano po bang media ginagawa ang niyo Eco sa Waste Coalition Food and Drug, kasama ang Food and Drug Regulation Administration tungkol Ang sa mga Food and Drug pampaputi Regulation o di kaya mga Officer ay pampaganda depende kung na may saan mga siya kemikal na naka-assign. nakasasama sa ating Pero mga ito katawan. yung ating Ayon sa isang mga pag-aaral noong 2012, 1/3 ng mga posisyon na kababaihan ibinibigay ay sa mga gumagamit ng technical pampaganda personnel bago natin. umalis ng kanilang Kung mga siya ay bahay. naka-assign sa Center for 6 sa 10 Cosmetics kababaihan Regulation ay and hindi Research, papasok sa trabaho hanggat depende wala rin sa silang isang makeup. division, ang Ang iba kanyang naman ay primary gumagamit ng mandato mga ay pampaganda dahil tumataas suriin ang ang kanilang mga self-esteem. kosmetiko Sa na pagdami ng mga produktong kung ito ba ay pampaputi at pwedeng pampaganda, ilagay sa merkado. dumarami na rin ang mga kababaihan na Tayo po nahuhumaling muna sa ay mga magbabalik produktong matapos ito. sa ilang patalastas. Kabilang na Huwag rito po ang muna mga kayong kabataan. aalis. Ligtas nga ba ang mga produktong ginagamit natin? Ano nga ba ang mga Tayo po ay nagbabalik sa Usapang Kulasa at tayo ay mag-uumpisa na ng ating talakayan tungkol sa mga mga nakasasamang kemikal sa loob ng isang
bote ng pampaganda at ng mga pampaputi. So, Miss Flor, kailan po kayo nag-umpisa gumamit ng mga produktong pampaganda? Nag-edad pa ako ng 25. Opo. Gumamit ako, tapos isang beses naman nakadanas din ako ng na-allergy ako. Opo. Tapos namamaga yung mukha ko, kaya tinigil ko yung produkto na yon. Opo. Kasi minsan kasi hindi natin maiwasan, makabili tayo sa bangketa, maganda rin naman ang pero hindi rin natin alam na nakakasira din pala sa mukha. So, tinigil ko yon at naghanap ako ng ibang produkto na sabi nga nila okay daw yung ibang mga produkto katulad ng mga Iberbelina or Avon products or Natasha. Marami ng ganyan kasi lumabas. Pero yung mga dating nagamit ko na namamaga ako, talagang tinigilan ko na yon. Kasi totally nabili ko talaga yun sa mga katulad ng Divisoria, ma'am, or yung sa mga bangketa, ganon. Nadanasan kong bumili ng ganyang mga cosmetics. Opo. Sa FDA po, 'di ba po may mga sinasabi po yung FDA na hindi nga po ligtas na bumili ng mga pampaganda sa bangketa lamang. Yung mga hindi tayo sigurado, lalo na po yung may mga nakasulat na inchik na sulat. Chinese. So ano po masasabi ng FDA tungkol doon? Ang sa atin, ang ating advice talaga sa ating mapanuring mamimili, huwag siyang bumili sa mga hindi lehitimong sources. Kunwari nito yung bangketa, minsan naman sa kariton. Huwag silang bumili doon. Ang sa atin ay katawan mo ang a-applyan mo nito eh. So, kalusugan ang magiging maapektuhan pag hindi mapanuri ating mamimili. Ang sa atin ay tingnan kasi dapat yung label ay merong explanation. Una, may pangalan. Ano ba siya? Lipstick. Meron siyang expiration date or manufacturing date. Meron rin siyang list of ingredients. Itong mga produkto na dumaan sa pagsusuri ng ating FDA, sigurado tayong ligtas ito gamitin. Pero yung walang nakalagay na pwede mong basahin, sabi mo nga kanina, letrang incheck, or letrang Sanskrit o letrang Marcambolate na wala talagang ka-English, ay huwag niyong tangkilikin ito. Kasi sigurado itong hindi natin pinayagan. Kasi sa ating regulasyon, dapat either English yan o Tagalog. Kadalasan English kasi masyadong mahaba yung Tagalog. Pero ganun pa man, dapat yung ating mapanuring mamimili, doon sila sa lehitimong tindahan bibili. Huwag nilang antayin na makaka-allergy sila. Kasi minsan, ang allergy hindi na aagapan ng gamot, mag-iiwan ng peklat. Kayo naman po, Miss Flor, ano po naghikayat sa inyong bumili ng mga makeup sa bangketa? Siyempre, yung mga kaibigan ko din, sabi nila, doon tayo mamimili kasi mura. Yun nga, kaya sinubukan ko din na bumiling ganon. So, nung una pa lang, nagustuhan ko naman din dahil maganda naman. Pero nung nagtagal na, nangangati na ako. Tapos parang namaga yung mga face ko. Kaya tinigil ko na talaga yun. So, yung tinigil ko na siya, nagsimula naman akong bumili yung sinasabi nating Avon, ma'am, or yung sa Natasha para sabi nga nila safe daw tayo. Okay naman din nung nagamit ko. Opo. So, nabasa ko rin po kasi sa website ng FDA na yung mga lotion, mga makeup, madalas daw po may nilalaman na amphetamine. Tama po ba yun? Yung chemical na sabi nga nakakasama po sa kalusugan ng tao. Kasi daw po ito ay nagdudulot ng yung loss of conscious, yung loss of focus minsan, at saka may mga, ano po bang masasabi nyo dun sa, bakit po delikado yung ganong chemical? Ang sa atin, ang kadalasang nilalaman ng kosmetiko ay yung mga heavy metals. Kadalasan nito ay mercury sa pampaputi at yung lead sa lipstick. Now, ang sa atin, pag dumaan yan sa pagsusuri ng FDA, ang ating kasing ginagamit na panuntunan ay yung ASEAN Cosmetic Directive. Isang panuntunan na nandoon nakalahad kung ano yung pwedeng gamitin lang sa mga restricted na gamit o banned talaga na gamitin sa kosmetiko. Sa ating mga manufacturers, yung lisensyadong manufacturers, ito ay ang ginagamit nilang Biblia. Nandito nakalad yung good manufacturing practice. Yun naman sa mga produkto na
ay dapat yung mga laman ng ating mga produktong nilalako sa merkado ay dapat dumaan alinsunod sa mga panuntunan. Kung ito'y dumaan at nakita natin, kunwari, kung ito'y ginagamit mo na palagi. So, bumisita kayo. Ang mga Pilipino ay techie na eh. So, madaling, may mga libreng FB dyan o yung pwedeng bumisita sa mga website, nagda-download sa YouTube. So, bisitahin yung FDA. Kung ito ay palagi yung ginagamit, bisitahin nyo ang FDA. Nandoon sa FDA website, upper right-hand corner. Doon sa may kanan, sa itaas, i-type nyo yung, kasi may search engine doon, i-type mo yung tinatangkilik mong produkto. Pag ito ay notified, sigurado kang ito'y ligtas gamitin. Basta gamitin mo rin kung saan siya pwede. Yung pangtina ng buhok, hindi gamitin pantato. So, kasi itong ating approval, base rin sa kung ano yung dapat niyang gamitin. Kasi merong pwedeng sa nail polish lang, pero hindi siya pwedeng gamitin sa buhok o sa mukha. So, kung ano yung inapprove na gamit niya, yun rin ang gagamitin dapat nung mapanuring mamimili at hindi siya isip ng ibang gamit nito. Kasi then, may mga balat kasi tayong sensitibo. So, pag inapprove ito para sa balat na medyo hindi sensitibo, yan ay okay sa balat na yan. Pero pag gamitin mo yan sa balat na sensitibo, ay hindi pwede. Kaya nga, may panggamit ng lipstick lang. Hindi gagamiting pang blush on. Worst case, baka naman pang mascara pa. So, ang sa atin is kung ano yung inapprove, yun ang gamit. Opo. Sa inyo po, Miss Flor, nung gumamit po kayo ng mga fake cosmetics na galing po sa bangketa, pumunta po ba kayo sa isang lehitimong dermatologist para mapagaling po yung mga... Pumunta talaga ako kasi pinatingnan ko yung balat ko kung gagaling pa ba siya kasi na-allergy ako nga eh. Tapos sabi niya, okay naman to ma'am, gagaling din po. Tapos yun na, hindi na nga pwedeng bumili na kung saan-saan. Kailangan bumili ka na yung cosmetics talaga na approve sa BFAD para hindi ka na ma-allergy. Hanggang ngayon, 47 na ako, yun pa rin ang ginagamit ko kasi hindi na ako nag-allergy. So, ano pong matatanong nyo kay Miss Joyce tungkol po sa mga cosmetics? Kung kunyari po yung sa Avon, talaga po bang mo yun? Ay, ma'am, talagang approve po sila ng BFAD, ma'am, yung sa Avon or sa yung mga ganyang produkto. Tayo ay merong listahan ng lisensyado. Dalawa kasi ang sa ating FDA, sa establishment, ang tawag natin doon, lisensyado siya. So, pwede siyang gumawa. Kung ang lisensya niya ay panggawa, then lisensyado siya para gumawa ng produktong kosmetiko. Kung siya naman ay bilang mang-aangkat, then distributor-importer yung lisensya niya. Hindi siya pwedeng gawa kasi hindi namin natingnan yung kanyang kapabilidad para gumawa. Pero maraming mga produkto sa Avon, yung sabi mo kaninang Everbelena, mas maiging tingnan na lang ito sa aming website. Kasi maraming produkto, ang mga kumpanya na to ay may mga maraming produkto. Mas maiging tingnan mo na lang sa aming website at kung ito bang produkto na tinatangkilik mo ay kasama doon sa aming nabigyan ng notification. Opo, ma'am. Salamat po. So, sa tingin niyo po, Miss Joyce, bakit hindi pa rin po napapatigil yung pagbebenta ng mga peking cosmetics at pampaputi? Ang sa atin kasi, una, kung merong tumatangkilik, merong nagbebenta. Pero lingid pa man doon, ay tayo nakikipag-coordinate na sa Bureau of Customs para ang kanilang pagsusuri dun sa mga kargamento ay hindi nila papayagang papasok yung walang lisensya at walang CPR. Ito yung pinaka basic requirement na aming palaging isinangguni sa custom. Pag wala siyang CPR, or kung sa kosmetiko naman ay wala siyang notification, ay huwag payagan, i-hold. Kung ang nag-angkat ay walang lisensya, i-hold rin.
So, yung entry point ay ating ginagawa ng paraan. Pagdating naman sa merkado, tayo'y gumagawa ng PMS. So, pag isang mall yan, nakikipag-coordinate tayo sa administrasyon ng mall, tapos sa local LGU. Pero sa sobrang dami, so kami ay naggagawa ng special assignment, left and right. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay may kasamang media. Pero ito'y aming ginagawa on a regular basis. Pangatlo, nagpapalabas tayo ng mga advisories. Kagaya ng binanggit mo kanina, bumisita ka sa aming website. So, nandoon lahat ng mga advisories, lalo na yung mga babala. Opo. Pang-apat, meron tayong appearances sa media, tri-media, newspaper, broadsheet, o yung maliliit, o yung TV appearances o radio, para mabigyang additional information, advocacy yung ating mga kababayan para magkaroon sila ng pagkakataong malaman kung ano yung pwede at hindi gamitin at ano yung dapat nilang malaman tungkol sa mga produktong tinatangkilik nila, lalo na pag hindi ito dumaan sa pagsusuri ng ating Food and Drug Administration. Sige po. Miss Flor, kayo po ba ay may anak na? So, Meron na akong anak. May isang babae din akong anak. So, pinapayuhan nyo rin po ba siya na wag po gumamit ng mga ganito? Pinapayuhan ko na siya na huwag talaga siyang bumili ng mga walang pangalan na yung katulad nga ng mga Chinese product na pakadami ngayon. Pinapayuhan ko siya na hindi na talaga siya bibili doon dahil nakadanas na ako ng ganun sa sarili ko. So, hindi na siya talaga bumibili din ng ganung product. So, sa tingin nyo po maganda naman po yung ginagawa ni Miss Flor para po sa anak niya? Oo, ang ating mga magulang kasi, sila yung nauna sa atin. Yung mga hindi kanais-nais na experience nila ay dapat maipamahagi sa kanilang mga supling para yung kumbaga lesson learned. Tapos hindi uulitin yung mga nagbibigay allergies. So tama yon. Sa atin naman, iniingganyo natin yung ating publiko na mabigyan tayo ng information. Kunwari, may nakita silang naglipana sa bangketa, i-report nila ito sa atin. Opo. Sa info@fda.gov.ph or sa report@fda.gov.ph para tingnan namin, ma-surveillance. Opo. At kung talagang, kumbaga, present, ay kami na ang gagawa doon ng paraan. So, may mga special assignments na yun. At kami rin ay nagbabacktrack, kumbaga, saan galing yan? May investigation, may surveillance, pabalik kung sino nag-import. So, kayo po, ma'am, ano pong maipapayo po nyo sa aming mga manonood ngayong araw na ito tungkol sa mga paggamit ng mga cosmetics? Ang maipapayo ko lang po sa lahat sa atin kasi mga babae, lalo na maraming mga bata pa ngayon na gumagamit ng mga ganyang cosmetics, na itigil na talaga yung mga walang pangalan kasi nakakasira talaga yan, lalo na pag mga bata pa kayo. Opo. Kayo naman po, Miss Joyce, Miss Joyce, ano po masasabi nyo para naman po sa mga kabataan din, katulad po namin mga estudyante, ano yung mga precautions na dapat namin i-take consider bago bumili ng mga makeup? Dapat, una, huwag kayong bumili sa mga bangketa, sa mga lugar na talaga namang hindi dapat nandoon yung mga kosmetiko. Kung meron kayong nakitang ganito, nagbebenta ng mga cosmetic, dapat i-report na lang sa FDA. Basta ang siguraduhin lang ninyo na yung mga nilalagay nyo sa inyong katawan, nagsisimula na kayo at high school or college, nagbe-makeup, ay dapat siguraduhin na ito'y dumaan sa pagsusuri ng ating Food and Drug Administration. Sige po. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo sa aming programa. Kami po ay babalik sa susunod na linggo para naman po sa isa pang napakabuluhang talakayan muli. Ito po ang Usapang Kulasa.